6 na po hanggang 70% ng mga mamamahayag ang nakakaranas umano ng banta sa kanilang buhay. Kaya naman bumuo ng kasunduan ang Presidential Task Force on Media Security at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa proteksyon ng media. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Para protektahan ng mga mamamahayag ng bayan. Ito ang naging pundasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center katuwang ang Presidential Task Force on Media Security para selyuhan ng isang kasunduan na lalaban sa online threats, cybercrime at iba pang modus sa mga journalists. Lumalabas kasi sa pagsusuri ng task force na tinatayang 60 hanggang 70% ng mga mamamahayag ang nakararanas ng banta sa kanilang buhay kung saan karamihan ay babae. Ayon sa CICC, mahalaga ang kasunduan na poprotekta sa kanila, lalo na ngayon na maraming mamamahayag ang nasa Senado para magbalita ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. It's really important for us na to make you feel safe para wala ho kayong takot magbalita ng katotohanan sa ating mga kababayan. Ang mekanismo bukod sa pagtawag sa hotline 1326 ng CICC, pagsusuplong direkta sa PT Foams para ma-coordinate sa ahensya. Apart from reporting, meron na tayong proactive approach on real threats to media personalities. So magkakaroon sila ng seat dito sa ating Threat Monitoring Center. Ititrain natin yung mga tao from PT Foams para naman mahanap proactively ano ba yung mga ongoing threats sa mga media practitioners. Matatandaang noong Marso, naglabas na ang PT Foams ng opisyal na pahayag ng pagkundena sa panggigipit na nararanasan ng mga journalist sa bansa. Giit ng Task Force on Media Security, patuloy din silang nag-iimbestiga at nagbabantay sa mga ganitong klase ng insidente at tumitindig para sa kaligtasan ng mga mamamahayag ng bayan. Sheila Natividad, para sa Bayan.